Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Bagyong Aghon, humina na habang papalayo ng Luzon. Higit 36,000 katao apektado. Senate President Cheese Escudero, itinangging bata ng Malacanang. Ilang beses na umanong nakausap si dating Senate President Mig Zubiri. Pangulong Bongbong Marcos dumating na sa Brunei para sa 2 araw na state visit sa MBC TV correspondents. 60 mayor, vice mayor at konsehal umalis sa PDP sa Negros Occidental. Sa MBC TV Sports, Mark Espejo inanunsyong team captain ng Men's Alas Pilipinas. Final lineup, alamin. At sa Showbiz Spotted, Famas humingi ng tawad matapos palitan bilang presenter si Eva Darren. Pamilya ng veteranang aktres tinanggap ang sorry ng pamunuan. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Sugatan ng isang lolo na nagbibisikleta matapos banggain at pumailalim sa isang armored vehicle sa Quezon City. Ang senior citizen na biktima inabot pa ng higit 1 oras bago maialis mula sa ilalim ng naturang sasakyan. Ang buong detalye sa kalunos-lunos na insidente, alamin sa exclusive report ni Val Gonzalez. Mahigit 1 oras ang inabot bago tuluyang nahugot at natanggal sa ilalim ng armored van ang senior citizen na biker na nabangga sa kabanang A. Bonifacio sa barangay Pag-ibig sa Nayon, Quezon City. Naipit at pumailalim ang biktima kasama ang kanyang bisikleta sa ilalim ng armored vehicle ng ctkinc.net. Batay sa kuha ng CCTV camera ng barangay Pag-ibig sa Nayon, galing ng 7th Avenue ang biktima na kinilalang si Lolo June Esteban at patawid ng A. Bonifacio. Nakatawid na ang biktima nang siya ay banggain ng armored vehicle na galing din sa 7th Avenue. Matapos na pumailalim ay kinaladkad pa ito ng ilang metro. Pinagtulungang tanggalin ng mga tauhan ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office at Barangay sa pagkakaipit ang biktima na dugo ang isinugod sa East Avenue Medical Center. Sa pinakahuling report na natanggap ng Barangay Pag-ibig sa Nayon, Quezon City ay nasa ligtas ng kalagayan ang biktima. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Lumapag na si Pangulong Bongbong Marcos sa Brunei Darussalam para sa kanyang state visit sa imbitasyon ni Sultan Hassanal Bolkiah. Ang mga pinakahuling detalye, alamin natin live mula kay Miss Let Narciso. Miss Let. Pasado alas 10 kanina nang lumapag sa Bandar Seri Begawan International Airport ang flight of Philippine Airlines Flight PR001 na sinakyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang delegasyon dito sa Brunei. Ngayong araw ang state visit ng Pangulo sa Brunei Darussalam sa imbitasyon ni Sultan Hassanal Bolkiah. Mula sa airport ay agad dumiretso si Pangulong Marcos kasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa Istana Nurul Iman, ang official residence ng Brunei Sultan. Pagdating sa palasyo, nagkaroon ng welcome ceremony kung saan sinalubong si Pangulong Marcos ni Sultan Bolkiah at kanyang asawa. Sa mga sandaling ito ay ginaganap na ang bilateral meeting ni na PBBM at Sultan Bolkiah. Inaasahang tatalakayin ng dalawang leader ang kooperasyon sa iba't ibang larangan. Nakatakdang lumagda ang Pilipinas at Brunei sa mga kasunduan sa agrikultura, maritime cooperation at turismo. Mamayang hapon ay kukumustahin rin ni Pangulong Marcos ang mga Pilipino dito sa Brunei. Tinayang nasa higit 20,000 ang mga Pilipinong naninirahan dito. Mula sa Brunei Darussalam para sa MBC TV Network News, ito si Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino.
Maraming salamat, Ms. Letna Reciso. Samantala, aabot naman sa higit 36,000 katao ang napinsala ng Bagyong Agon batay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, habang nasa halos 20,000 individual naman mula sa naturang datos ang naiulat na nagmula sa Calabarzon Region. Magbabalita si Edniel Parosa. Umabot na sa higit 36,000 katao ang naitatalang apektado ng Bagyong Agon. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, sinalanta ng typhoon ang 12,436 na pamilya, katumbas ng 36,143 na katao. Sa nasabing bilang, 16,426 na individual ang naranatili sa loob ng 161 evacuation centers hanggang kagabi. 5,614 naman ang nagsilikas sa iba't iba pang mga lugar gaya sa bahay ng kanilang mga kaanak. Pinakamarami pa rin bilang ng mga apektado ng bagyo ang Calabarzon Region na may 19,280 na katao. 77 syudad at munisipalidad ang nakaranas ng power interruption dulot ng sama na panahon, pero 61 na ang naibabalik hanggang kagabi. Samantala, kinumpirma din ng NDRRMC na epekto ng Bagyong Agon ang pagkasawi ng isang 14 anyos na dalagita sa Misamis Oriental. Bine-verify naman ng gobyerno ang 8 pang nasaktan dahil sa bagyong huling namataan sa karagatan sa silangan ng Tugigaraw, Cagayan at inaasahang lalabas ng bansa sa araw ng Huwebes. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating Bantay Aghon ngayong tanghali, batay sa 10 a.m. update mula sa Pag-asa, huling namataan ang mata ng Bagyong Aghon sa layong 455 kilometers, silangan ng Apari, Cagayan. May lakas itong 130 kilometers per hour at gustiness na aabot sa 160 kilometers per hour. Tulad sa forecast ng Weather Bureau kahapon, patuloy na itong gumagalaw palayo sa bansa sa hilagang silangan direksyon sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon, wala nang nakataas na storm warning signal sa anumang bahagi ng bansa. Pero inaasahan pa rin magdadala ang Bagyong Aghon ng malalakas na hangin at ulan sa Western Visayas, western portions ng Northern, Central and Southern Luzon hanggang sa susunod na 3 araw. Samantala, nagbabala rin ang mga otoridad sa maliit na posibilidad na muling lumakas ang bagyo sa susunod na 12 oras bago tuluyang humina at lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon o bukas ng gabi. Tiniyak naman ng Department of Public Works and Highways National Capital Region na handa ang ahensya sa nakaambang pagpasok ng La Nina phenomenon. Narito ang buong ulat ni Boy Gonzales. Nakahanda na ang lahat ng mga equipment at manpower ng DPWH sa National Capital Region sa pagpasok ng panahon ng tagulan. Sa kapihan sa Bagong Pilipinas, tiniyak ni DPWH sa NCR Director Engineer Loretta Malaluan na may sapat silang pondo para sa mga emergency situation. Ayon kay Malaluan, sapat ang kanilang pwersa at kagamitan para agad na tumugon sa magiging epekto ng La Nina. Sa ngayon, natapos na nila ang 71 na mga pumping station kung saan kaya nitong paupain ang mga baha sa Metro Manila. Nagpapatuloy naman ang mga declogging o paglilinis ng mga kanal at estero sa iba't ibang lungsod sa NCR. Sinabi naman ni Engineer Rodrigo de los Reyes, ang OIC Project Director ng Unified Project Management Office, Bridges Management Cluster, na kakailanganin pa rin ang tulong ng bawat mamaya, lalo na ang tamang pagtatapon ng basura. Tuloy din daw ang koordinasyon nila sa MMDA at mga lokal na pamahalaan para maging katuwang sa pagtatanggal ng mga basura na karaniwang sanhi ng mga pagbaha. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Mariing itinanggi ni Senate President Cheese Escudero na siya raw umano ay bata ng Malacanang. Ito'y matapos sabihin ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri na planado raw ang umano'y kudita na nangyari sa kanyang pagbaba sa pagiging leader ng Senado.
Pakinggan natin ang report ni Nicole Lopez. Mariing itinanggi ni Senate President Chis Escudero na bata siya ng Malacanang kaya siya ang ipinalit bilang liderato ng Senado. Ginawa ni Escudero ang pahayag matapos sabihin ni dating Senate President Migs Zubiri na may outside forces sa kudeta laban sa kanya at tanging si Escudero lang ang kandidato ng palasyo para mapalitan siya. Sa 2x2, sinabi ni Escudero na hindi patas ang akusasyong bata siya ng Malacanang. Gayong wala namang nag-akusa kay Zubiri nung nanalo ito taong 2022 para sa Senate presidency. That is an unfair accusation to say the least, Jerry. Dahil nung siya'y nagwagi at nanalo noong 2022, wala namang nag-akusa sa kanya doon. Tinayo namin ang bandera ng Kamara at sinabing ito'y pasya at desisyon ng Senado. Sana ang bilang dating Senate President itayo at huwag naman niyang ibaba yung bandila ika nga ng Senado sa pamamagitan ng pagsabi ng ganyan. Walang boto, Jerry, ang Malacanang sa 24 na botong meron sa Senado para maging Senate President sino man. Matatandaan noong nakaraang Lunes, May 20, sinabi ni Zubiri na nag-resign siya bilang Senate President dahil sa kabiguan umano niyang sumunod sa instruction ng mga makapangyarihan. Para naman kay Escudero, wala namang ibang dahilan ng pagbabago ng liderato ng Senado kundi ang kawalan ng kumpiyansa. Ang nag-iisa at bukod tanging malaking dahilan, Jerry, hindi lamang ngayon pero sa anumang pagpapalit ng liderato sa Senado ay kawalan o kakulangan ng kumpiyansa. Kung ano man ang bumubuo dito, maliliit man na sabay-sabay o sunod-sunod, ay nasa individual ng miyembro para pagpasyahan yun at sabihin kung ano yun. Pero sa dulo, ang tawag pa rin dyan ay kakulangan o kawalan ng kumpiyansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng volleyball, kasabay ng pumayagpag ng ating Women's Alas Pilipinas. Heto na at ipinakilala na rin ang manlalaro mula sa Men's Alas Pilipinas na sasabak naman sa 2024 ABC Challenge Cup sa June. Kilalanin natin sila sa report na ito. Pangungunahan ng outside hitter na si Mark Espejo ang Men's National Volleyball Team Alas Pilipinas matapos itong i-anunsyo bilang captain ng kupunan. Makakasama ng former Ateneo standout sa paparating na 2024 ABC Challenge Cup na gaganapin sa Bahrain sa susunod na buwan ang ilan pang outside hitter na sina Jay Desquitado, Noel Campton at Nico Almendras. Kabilang din sa 14-man roster ang Signal HD star na si Jao Mandal, maging si Leo Orjales bilang opposite wing. Makakasama rin bilang middle blockers sila Kim Malabunga, JP Bugawan, Remsmel Tagibolos at Lloyd Josephat. At nagbabalik bilang main setter sa Serie Veloso mentored squad ang UAAP champion na si Joshua Tamar with Joseph Bello. Habang ang UST star na si Josh Ibanez ay na-convert bilang libero kasama si Vince Lorenzo. Samantala, hindi naman nakasama sa final line-up ang isa pang Nationals mainstay na si Brian Bagunas dahil mayroon pa itong kontrata sa Taiwan. Unang makakaharap ng Nationals ang China sa Pool A na gaganapin sa June. Sa aking pagbabalik Gilas Girls, tinalo ang Indonesia para masweep ang Siaba qualifiers. Para sa detalye, tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Mayor Romualdez iginiit na hindi hinarang ang naudlot na maisog rally sa Tacloban. Economic tsa-tsa sa Senado malabo pa dahil sa kawalan ng committee chairman ayon kay Senate President Chis Escudero. Sa MBC TV Sports, Gilas Girls, tinalo ang Indonesia para masweep ang Siaba qualifiers. At sa Showbiz Spotted, FAMAS, humingi ng tawad matapos palitan bilang presenter si Eva Darren. Pamilya ng veteranang aktres, tinanggap ang sorry ng pamunuan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Ingit naman ni Mayor Alfred Romualdez na hindi nito hinarang ang naudlot na maisog prayer rally sa Tacloban City sa Leyte noong Sabado
Paliwanag ng alkalde, bago ang naturang rally, may insidente ng barilan na naganap malapit sa lugar na pagdarausan sana nito. Ang iba pang mga detalye alamin sa balita ni Kyle Bulyas. Iginiit ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na hindi nila pinigilan ang Mais Prayer Rally na gagawin sana noong 25 ng Mayo sa naturang bayan. Ayon kay Romualdez, naudlot ang prayer rally dahil sa iba't ibang mga dahilan. Una rito, isang araw bago ang Maisog Rally ay nagkaroon umano ng barilan. Ilang metro lamang ang layo sa pagdarausan sana ng programa sa Remedios Trinidad Romualdez Plaza. Paliwanag ng alkalde, 4 na suspect na may bitbit na high-powered firearms ang nagtangka umanong looban ang isang jewelry store kung saan nauwi ito sa barilan. Kaugnay nito, kinailangan nilang i-lockdown ang syudad para tugisin ang mga suspect na hindi aniya mga taga-Tacloban. Bukod dito, sinabayan din ito ng masamang panahon, dulot ng bagyong Aghon, bagay na pinaghahandaan ng lokal na pamahalaan kaya may mga naka-standby na mga heavy equipment sa lugar para gamitin sa paglilikas ng mga tao sa panahon ng sakuna. Ang pagkaalam ko talaga, ang province of Leyte, basta may masamang panahon na dadating na ganyan, nag-prepare position sila ng mga heavy equipment. Ang hakot ng tao, o pinoposition yan. Isa pa ho, na gusto namin sabihin, yung airport ho namin under repair, kaya walang lumilipad sa gabi. Kaya punong-puno yan sa araw. Pagkatapos po, para malaman ng lahat, pagdating ng Mayo, pagdating ng June, ay marami talagang piyesta dito. Talagang mataas talagang pamasahe at mahirap makabook ng flight. Matatandaang sa isang open letter, humingi ng paumanhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga taga-suporta nito sa Tacloban dahil sa kanselasyon ng programa dulot ng masamang panahon. Pero bukod dito, sinabi rin ni Duterte na inilagay umano ang mga heavy equipment sa lugar para harangin at pigilan ang Maisog Rally na dati na umanong ginagawa ng Administrasyong Marcos Jr. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ibang balita, ginunita naman sa Imos, Cavite ang National Flag Day ngayong araw. Ito ay bilang pag-alala sa ika-126 na taong anibersaryo ng labanan sa Alapan na sumisimbolo sa unang tagumpay ng mga revolusyonaryo laban sa mga Kastila. Ang mga pangyayari tinutukan ni Raymond Dadpaas. Makasaysayang araw ang ika-28 ng buwan ng Mayo kada taon dahil sa pagdiriwang ng pambansang araw ng Watawat o National Flag Day. Kasabay ito ng paggunita sa ika-126 na taong anibersaryo ng labanan sa Alapan. Dito kaunaunang iwinagayway ang bandila ng Pilipinas bilang pagdiriwang sa kaunaunang panalo ng mga revolusyonaryo laban sa mga Kastila. Ito ang nagbigay daan sa deklarasyon ng ating kalayaan noong ika-12 ng Hunyo 1878 sa Kawit, Cavite. Sa pagdiriwang na ginanap sa dambana ng pambansang Watawat sa Imos Heritage Park sa Alapan, sinabi ni Mayor Alex A.A. Advincula na ito ay pagbibigay pugay sa kabayanihan ng ating mga ninuno na lumaban sa mga Kastila para sa ating kalayaan. Hudyat na din ito ng pagsisimula ng National Flag Days mula sa ika-28 ng Mayo hanggang sa ika-12 ng Hunyo na siyang araw ng kalayaan. Nagsilbing panauhing pandangal si Ginang Lisa Guerrero Nakpil ng National Historical Commission of the Philippines. Nagbigay pugay din ito sa kabayanihan hindi lang ng mga Imosenyo, mga Caviteño at mga lingkod bayan sa ngayon, kundi sa lahat ng ating mga bayani. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, sama-sama tayo, Pilipino. Malabo pa sa kasalukuyan ang isinusulong na economic charter change sa Senado. Sa panayam ng DZRH kay Senate President Chis Escudero, ito'y dahil sa kawalan ng chairman ng komite na tatalakay sa economic chacha matapos magbitiw ni Senator Sonny Angara. Nagbitiw si Angara bilang chairman ng subcommittee dahil sa palitan ng liderato ng Senado nang mag-resign si dating Senate President Migs Zubiri. Well, hindi ako primus inter pares, Jerry, na ako masusunod dahil lamang nagkataong Senate President ako. Pag-uusapan pa rin ito ng mayorya kung ano magiging takbo. Pero sa ngayon, nagbitiw si Senator Angara bilang chairman ng subcommittee na nagdidinig nito. Sa ngayon, wala pa kaming na-elect na subcommittee chair.
kaugnay sa pagdinig na yan. So, hindi tatakbo yan ngayong recess dahil sa kawalan ng chairman. Una rito, ilang beses nang sinabi ni Escudero ang pagiging anti-economic tsa-tsa dahil sa kawalan umano ng rason para gawin ang reforma. Nais ko maunawaan, Jerry, dahil hindi na ipaliwanag sa amin ang rason sa likod nito kung bakit nga ba sinusulong to at ba't kailangan ito. Sa simpleng mga kasagutan, Jerry, yung sinasabi nilang educational institutions na bubuksan, may batas na tayo dyan tungkol sa mga college, foreign colleges sa pagpasok dito. Kung sasabihin nilang bawal sa basic education, meron kang ISM, BSM, Faith Hill ka, na puro foreign schools na nandito na rin, na pinahintulutan ng DepEd sa pamamagitan lamang ng regulasyon. Pag sinabi mong media at advertising, Jerry, ang ating ang CNN at ang BBC ay nasa loob na ng telebisyon natin, sa loob ng kwarto natin sa bahay. Samantala, isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Luzon grid mamayang hapon dahil sa manipis na supply ng kuryente. Ayon sa NGCP, magsisimula ang red alert mula 2 p.m. hanggang 4 p.m. at magpapatuloy mula 8 p.m. hanggang 10 p.m. Sa pagitan ng mga oras na nabanggit, mula 1:00 ng hapon ay isa sa ilalim ang Luzon grid sa yellow alert. Inilabas ang red alert kapag hindi sapat ang power supply upang matugunan ang demand ng kuryente at regulating requirement ng transmission grid. Mainit na pinag-usapan sa social media ang ilabas na hinaing ng anak ni Eva Darren matapos palitan ang batikang aktres sa pagiging presenter noong nagdaang FAMAS Awards. Ang pamunuan ng naturang award-giving body agad namang humingi ng tawad. Yan at ang tugon ng pamilya ng aktres tutukan sa Showbiz Report na ito. Humingi ng tawad ang pamunuan ng FAMAS Awards matapos maglabas ng hinaing ang anak ng veteranang aktres na si Eva Darren na inimbitahan bilang presenter ngunit hindi natuloy ang kanyang pag-akyat sa entablado matapos itong palitan sa gitna mismo ng awards night. Paliwanag ng Filipino Academy of Movie Arts and Sciences Awards, parte ng programa ang aktres na napiling mag-present ng special citations kasama ang kapwa nito screen veteran na si Tirso Cruz III. Pero hindi umano nila mahanap si Eva Darren noong mga oras na iyon, kung kaya't nagdesisyon na lang daw silang humanap ng kapalit sa gitna ng naturang live show. Aminado naman ang FAMAS na may pagkukulang sa kanilang panig, sabay paglilinaw na hindi raw ito sinasadya at pawang misjudgment lamang. Sa huli, muling humingi ng paumanhin ang pamunuan ng naturang award-giving body kay Eva Darren at gagawin anya nilang lahat upang makabawi sa batikang aktres. Sa pamamagitan naman ng isang panibagong post ng anak nitong si Fernando de la Peña, tinanggap nito ang sorry ng FAMAS sa ngalan ng kanyang ina at ng kanilang pamilya. Lubos din ang pasalamat nito sa ipinakitang suporta ng netizens, maging sa mga kaibigan na tumulong sa kanila upang maparating sa pamunuan ng FAMAS ang kanilang hinaing, na pinayuhan na lang niyang sumunod daw sa ginawang script ng sa gayon ay hindi na maulit ang naturang insidente. At sa aking pagbabalik, aktres na si Andy Eigenman may sagot na sa nag-viral na video kung saan makikita ang kanyang partner na si Filmar kausap ang isang babae. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Pilipinas maituturing na brightest star ng ASEAN sa ilalim ng Marcos administration ayon kay Secretary Ralph Recto. Sa MBC TV correspondents, 60 mayor, vice mayor at konsehal umalis sa PDP sa Negros Occidental. Sa hoy, bawal yan, prescribed maximum rate sa mga driving school, itinakda ng LTO, parusa sa mga lalabag, alamin. Sa MBC TV Sports, Gilas Girls tinalo ang Indonesia para masweep ang SIABA qualifiers. At sa Showbiz Spotted, Andy Eigenman naglabas ng pahayag patungkol sa viral video ni Filmer Alipayo kausap ang isang babae. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
May tuturing umanong brightest star ng Pilipinas sa buong Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa kalihim ng Department of Finance, ang magandang economic performance ng bansa mula pa noong 2022 ay may ugnay sa commitment ng Pangulo sa pagpapalakas ng foreign relations. Narito ang ulat ni Arnold Herrera. Since President Marcos Jr. took office in 2022, the Philippines has consistently become the brightest star in ASEAN, expanding among the fastest by 6.2%. Ito ang ibinida ni Department of Finance Secretary Ralph Recto sa kanyang ulat patungkol sa magandang economic performance at long-term goals ng bansa sa ginanap na Philippine Economic Briefing kahapon. Naniniwala ang kalihim na nakatakdang maging trillion-dollar economy ang bansa bago pa ang isang dekada. Batay sa ulat ng ahensya, inaasahang papalo ang projected economic growth ng Pilipinas mula sa 5.8 hanggang 6.3% ngayong 2024. Mas mataas kung ikukumpara sa ibang bansa sa Timog Silangang Asya. Ipinunto rin ng kalihim ang malaking ambag ng state visits ng Pangulo na siyang naging susi para maselyuhan ang nasa $2.3 billion na halaga ng direct investments noong nakalipas na Enero at Pebrero at tinataya pa itong aakyat sa $72 billion sa oras na maisakatuparan ang investment pledges ng ibang bansa. Dagdag pa ni Recto, ginagawa ng administrasyon ng lahat para masolusyonan ang kahirapan at hubugin ang Pilipinas bilang isang investor-friendly country sa mata ng ibang bansa. All of these are aimed to provide pathways out of poverty for about 14 million Filipinos, or cutting poverty incidence to 9% by the end of the President's term or sooner. This is the single most important number that we aim to achieve. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Tumiwalag na mula sa Partido Demokratiko Pilipino ang 60 alkalde, vice mayor at konsehal sa probinsya ng Negros Occidental. Yan at ang iba pang mga rumarabitong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. 60 mga miyembro ng Partido Demokratikong Pilipino o PDP sa Negros Occidental at lungsod ng Bacolod umalis sa nasabing partido. Ayon kay Bacolod City Mayor Albi Benitez, ang nasabing miyembro ng PDP ang pumirma ng irrevocable resignation sa nasabing partido. Dagdag pa ni Benitez, 8 mga alkalde, 5 vice-alkalde, 8 mga provincial board members at mga local councilors mula sa 31 o 31 local government units ang nasabing mass resignation dahil sa kanilang desisyon. Una nang umalis sa partido ang mga opisyal ng partido sa lungsod ng Victoria sa pangunguna ni Vice Mayor Abelardo Bantog Jr. kasama na ang iba pang mga konsihal. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong. Sama-sama tayo, Pilipino. Hindi na makakakyat ng entablado ang 13 anyos na dalagita na si Jamila de Guzman sa kanyang graduation sa grade 6 sa Huwebes, Mayo 30. Matapos masawi ito ng malunod sa ilog sa Barangay Poblacion, Calasiao. Sa investigasyon ng mga tauhan ni Calasiao ay si Chief of Police Lieutenant Colonel Ferdinand Lopez na batid na inaya ng nakatatandang kapatid ni Jamila na maligo sila sa ilog. Pero napunta umano ang biktima sa malalim na bahagi ng ilog at nang makita ng kanyang kapatid na nalulunod ng biktima, nagtago ito sa takot kaya hindi agad nasakluluhan. Hanggang sa may nakakitang residente sa lugar na siyang humingi ng tulong sa mga otoridad sa pangunguna ng MDRRMO. Nasagip ang biktima at nadala pa sa ospital pero idineklarang dead on arrival na ng attending physician. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Matapos ang 2 taon na pagtatagos sa batas ay nahuli na ng mga pulis ang tinaguriang most wanted person sa municipal level sa Norte Samar dahil sa kasong murder sa Barangay de Maria Mondragon.
Kinilalang akusado na si alias Mar, 27 anyos, isang magsasaka at residente ito ng bayan ng Lope de Vega. Nahulang akusado sa ikinasang operasyon ng Mondragon MPS at Lope de Vega MPS, kasama dito ang Northeast Samar Provincial Intelligence Unit, sa bisa ng warrant of arrest mula sa sala ni Judge Alma Consuelo Segara, ang presiding judge ng RDC Judicial Region Branch 20, Catarman Northeast Samar, Pichado Hulyo 25, taong 2022. Ayon sa report ng PNP, walang piyasa ni nilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing akusado. Nakakulong na ito ngayon sa Mondragon MPS at nakatakdang iharap ulit sa korte para sa paglilitis. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakatuon ngayon ang Davao City Police Office o DCPO sa paglilingkod ng buong katapatan at dedikasyon upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng lungsod ng Davao. Sa ilalim ng utos ni Police Colonel Rolando Sugilon, officer in charge ng DCPO, ay napakita ng mahusay na pagganap sa pagsasagawa ng operasyon na humantong sa maraming na aresto at nasampahan ng kaso laban sa mga nagkasala. Nagsagawa ng 41 na anti-illegal drug operation ang DCPO na nagresulta sa pagkakaresto sa 48 drug personalities at pagkakumpiska ng 285.12 grams ng shabu at 264.55 grams na marijuana. Ang mga illegal drugs na ito ay may tinatayang halaga na 1,938,081 pesos ang 60 centavos para sa shabu at 31,746 para sa marijuana. Maliban sa illegal drugs operation, nagsagawa rin sila ng operasyon sa illegal na pagsugal na nagresulta sa pagkaresto sa 54 na nagsusugal sa 17 operasyon. Habang 29 na wanted person naman ang naresto, kabilang na ang 5 most wanted person. Bukod dito, 6 na individual ang naresto sa loose firearms at 10 armas naman ang na-recover ng kapulisan. Sa kabuuan, nahuli ng DCPO ang 137 individual, habang tinitiyak naman ng OIC ng DCPO na si Colonel Sugilon na ang kapayapaan at kahusayan ay mananatiling pangunahing prioridad para sa seguridad at kaligtasan ng lahat ng Davaoenyo. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Isa sa mga hakbang ng Land Transportation Office upang masiguro na ligtas ang kalsada mula sa mga irresponsableng driver ay ang pagre-require na sumailalim sa driving school ang sinumang kumukuha ng driver's license. Kasunod nito ay itinakda ng LTO ang maximum rate sa mga naturang driving school. Ang prescribed rate na ito at ang parusa sa mga hihigit sa itinakdang alaga, alamin sa report ni Rose Babiera. Uminda ang mga aplikante ng driver's license na lumalaki na raw ang gastos sa pagkuha ng nasabing lisensya. Bukod kasi sa mga fees, isa sa mga paunahing requirement ay ang sertipiko na sumailalim ang mga ito sa driving school. Bagamat maraming nagbubukas ng mga pribadong institusyon na nag-o-offer ng mga courses na ito, ang iba rito, overpriced. Kaya naman, naglabas ang Land Transportation Office ng ordinansa na nagtatakda ng halaga ng mga kursong ito. Nakasaad sa Memorandum Circular Number JMT 2023-2390 o Omnibus Guidelines on the Accreditation, Supervision, and Control of Driving Institution and the Standardization of Driver and Conductor's Education. Ang prescribed maximum rate ng theoretical driving course ay dapat hindi lalampas ng 1,000 pesos. Ang practical driving course naman para sa mga motor at tricycle ay hindi dapat humigit sa 2,500 pesos. Habang 4,000 pesos naman ang maximum rate para sa mga sasakyan at light trucks. At 8,000 pesos naman para sa mga truck at pampasaherong sasakyan. Ang sinumang maningil ng sobra o mas mahal sa prescribed rate na ito, pribado o pampublikong institusyon man, ay papatawan ng parusa. Para sa first offense, pagbabayarin ng 5,000 pesos at sususpindihin ang accreditation ng driving school. Hindi ito pahihintulutang mag-operate sa ilalim ng period of suspension na ito. Sa second offense naman, 100,000 pesos ang multa at 1 taong suspension ng school accreditation. At sa third offense, mapapa sa walang bisa o tuluyan ng matatanggalan ng accreditation ang driving school at hindi nahahayaan pa na bumalik sa operasyon. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa
mundo ng basketball, wagi ang Pilipinas sa 2024 FIBA Under-18 Women's Yaba Qualifiers matapos masweep ang 3 teams mula Thailand, Malaysia at Indonesia. Dahil dyan, aabante ng Gilas Girls sa Under-18 Division B na gaganapin sa susunod na buwan. Ang buong detalye alamin sa report na ito. Matagumpay na naipamalas ng Gilas Girls ang kanilang husay matapos matalo ang Indonesia with huge gap 73-37 final score para masweep ang 2024 FIBA Under-18 Women's Asia Cup Yaba Qualifiers sa Thailand. Pinangunahan ni Alicia Villanueva ang balancing opensa at depensa ng Nationals with double-double 13 points and 10 rebounds. Habang nakapagtala naman si Tiffany Reyes ng 9 markers and 4 boards. Bago ito, una nang dinumina ng Gilas Girls ng Thailand with 103-58 final score at Malaysia with 168. Dahil bilang top team sa Yaba Qualifiers, aabante na ang Philippine team sa 2024 FIBA Under-18 Division B na gaganapin sa China sa susunod na buwan. At yan ang mga latest na updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Umani ng sari-saring reaksyon online ang viral video kung saan makikita ang surfer na si Philmar Alipayo kasama ang isang babae. Agad namang naglabas ng pahayag si Andy Eigenman tungkol sa pangiintriga sa kanyang fiancé. Ang reaksyon ng aktres tutukan sa Showbiz Report na ito. Ipinagtanggol ni Andy Eigenman ang kanyang professional surfer fiancé na si Philmar Alipayo sa gitna ng viral video kung saan makikitang may kausap ito na isang babae. Sa pamamagitan ng IG story, sinabi ng aktres na wala naman anyang problema sa paglabas nito kasama ang mga kaibigan, pag-inom every once in a while at pakikipag-usap sa kung kanino man. Pero ang hindi nagustuhan ni Andy ay ng tila sinasadya raw na i-edit at i-upload ang naturang video para bigyan ng meaning o magsimula ng issue para umano makakuha ng atensyon. Una rito, rumesbak din si Andy sa mga netizen na nagsasabing pinapabayaan niya na raw ang kanyang sarili at hindi man lang siya mag-ayos. Simpleng hirit na lamang nito, comfortable chic or curated pambahay realness ang tawag sa kanyang fashion. Mga gunita na kamakailan lang ibinunyag ni Andy at Philmar ang desisyon na ipagpaliban muna ang kanilang kasal matapos pumanaw ang veteranang aktres na si Jacqueline Jose. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong Showbiz Angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen and Yuel. Maraming salamat, Angel. Pero bago lamang po matapos ang ating programa, may nais lamang po kaming ituwid sa naging ulat kahapon tungkol sa pinaslang na opisyal ng Land Transportation Office o LTO kung saan maling larawan po ang aming naipakita. Bilang paglilinaw, ang pumanaw na biktima ay si LTO Director Mercedita Gutierrez at hindi si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez. Wala ring kaugnayan ang dating butihing ombudsman sa tinutukoy na LTO official at nagkataon lang na magkapareho ang kanilang apelyido. Mula po sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng MBC TV Network News, taos-puso po ang aming paghingi ng paumanhin kay dating Ombudsman Merceditas Gutierrez at sa kanyang pamilya. Kami po ay nangangako na patuloy pang pagbubutihin ang aming pagbabalita para hindi na maulit ang mga kaparehong pagkakamali. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas sa araw ng Miyerkules para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.